подвинная харю. Стопудово. Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang Sniper: The White Raven. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita kay Mykola kasama ang kanyang buntis na asawa na si Nastya. Kilala silang dalawa bilang mga unang eco-settler sa lugar ng Danver, Ukraine na may lawak na 2 hektarya. Si Nastya ay isang artist na mahilig magpinta at umukit. Makikita na gumagawa siya ng isang anghel na gawa sa kahoy at ibinigay ito kay Mykola upang kanyang maging lucky charm at proteksyon. Si Mykola naman ay isang guro na nagtuturo ng math, physics at ecology sa lokal na paaralan at pumapasok lamang ito gamit ang kanyang bisikleta. Samantala, ang peace sign na nasa labas ng kanilang bahay ay tinatawag na Paw of the White Raven na kumakatawan sa isang sinaunang alamat tungkol sa isang raven na naawa sa mga tao at nagdala ng tubig at pagkain para sa kanila. Ngunit ang naging kapalit nito ay ang pagkawala ng mga balahibo ng ibon. Dahil sa kawalan nila ng kuryente sa bahay, hindi sila updated sa anumang balita sa labas ng kanilang lugar, maliban na lamang kapag pumapasok si Mykola sa trabaho at nakakapanood siya ng balita sa TV tuwing break time. At sa pagkakataong ito ay nalaman niya ang tungkol sa nagpuprotesta na pinaslang sa kabisera ng Ukraine at ang posibilidad na pagsalakay ng Russia sa bansa. Sa ibang eksena, habang si Mykola ay nagkaklase, siya ay binuli ng kanyang estudyante na nagngangalang Ivan na itinuturing siyang kakaiba at nais siyang paalisin. Ngunit hindi siya pinatulan ni Mykola dahil naniniwala siya na nadadaan ang mga bagay sa mapayapang usapan at isa rin siya sa mga nagtuturo ng mabubuting asal sa kabataan. Iniisip niya rin na baka may pinagdadaanan ang kanyang estudyante. Isang umaga, habang siya ay nakabisikleta papunta sa kanyang paaralan, ay nakita niya ang mga sundalong nakatayo sa gilid ng kalsada, ngunit hindi niya iyon pinansin. Pagdating niya sa paaralan, laking gulat niya nang makita itong walang tao. Pagkatapos ay nalaman niya sa balita na sinakop na ng Russia ang Ukraine. Sa mga sandaling iyon, naalala niya ang mga sundalong nakita niya kanina at nabahala si Mykola para sa asawa at nagmadali itong umuwi. Ngunit huli na ang lahat, naabutan niyang binubugbog ng mga sundalo si Nastya. Nang sinubukan niya namang ipagtanggol ang kanyang asawa, ay hinuli rin siya. Matapos masiguro ng mga sundalo na hindi sila mga spy, sinunog nila ang kanilang bahay bago umalis. Nang tangkain naman ni Nastya na gumanti sa pamamagitan ng paghagis ng bato, walang alinlangan na binaril siya ng mga sundalo bago sila tuluyang umalis. Labis na nagdalamhati si Mykola habang niyayakap ang katawan ng kanyang asawa at pinanonood ang kanilang bahay na nilalamon ng apoy. Makalipas ang ilang oras, 2 miyembro ng Ukraine military ang nakakita kay Mykola. Matapos tiyaking isa siyang inosenteng sibilyan, tinulungan nila itong maghukay para sa libingan ng kanyang asawa. Bago sila umalis, kinuha naman ni Mykola ang anghel na kahoy bilang alaala ng kanyang asawa. Pagdating sa base, hindi natuwa ang opisyal sa pagdating ni Mykola dahil pinaghihinalahan siyang spy. Ngunit mabilis niyang pinatunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsabing nais niyang sumali sa kanilang hukbo upang paalisin ang mga Ruso mula sa kanilang bayan. Simula ng araw na yun, sumailalim si Mykola sa matinding pagsasanay kung saan kailangan niyang pagurin ng kanyang katawan at matutong gumamit ng mga armas, mga bagay na hindi niya kailanman ginawa bilang isang guro. Labis siyang nahirapan sa simula ng kanyang training, lalo na sa paggamit ng armas. Lagi din siyang pinupunan ng kanyang superior, lalo na nang sabihin niyang nais niyang gamitin ang codename na Raven. Dito ay sinabi sa kanya ng kanyang superior na dapat niya muna itong paghirapan. Hindi siya nagpatinag at nagsanay ng mas mabuti. Nagpupuyat siya sa pag-iensayo sa paghawak ng armas at laging dala ang kahoy na anghel upang ipaalala sa sarili ang kanyang layunin na maipagiganti ang kanyang asawa.
Ilang linggo ang lumipas, nalaman ng mga trainer na kulang ng mga sniper sa kanilang hukbo at nagtanong kung sino ang nais mag-volunteer. Kakaunti ang nagpakita ng interes, kabilang sa nag-volunteer si Mikola, ngunit nang makita ito ng kanilang superior ay minaliit siya ng mga ito at pinagtawanan. Hindi naman siya sumuko at tinanggap ang hamon para patunayan ang sarili. Nag-disassemble at nireassemble niya ang isang AK-47 nang nakapiring sa loob lamang ng 20 segundo. At nang magawa niya ang bagay na ito, ay nagbigay ng respeto sa kanya ang kanyang mga kasama. At sinimulan na rin siyang tawaging Raven tulad ng kanyang nais. Ang theoretical na bahagi ng pagsasanay bilang sniper ay naging madali para kay Mikola dahil sa kanyang kaalaman sa mathematics at physics. Nagagawa niyang mag-compute ng mas mabilis pa kaysa sa kanyang mga instruktor. Napakahusay din niya sa pagsunod sa pinakamahalagang tuntunin, ang manatiling tahimik at hindi gumagalaw kahit na binabaril pa siya sa kanyang tabi. Sa kasamaang palad, hindi naging maayos ang pagbaril ni Mikola dahil binigyan siya ng ibang uri ng armas kumpara sa mga kasama, isang sandata na hindi angkop para sa pagiging sniper. Sa tuwing dinadahilan niya ito, sinasabihan siya na huwag niyang gawing rason ang bagay na iyon, ngunit hindi siya nagpatinag at sumuko kaya gumawa siya ng plano para patunayan ang kanyang kakayahan. Sa huling test para sa mga sniper, gaganapin ito ng gabi upang tignan ang kanilang mga natutunan. Gumamit ang mga instructor ng flare para magbigay ng panandaliang liwanag. Kasabay nito, ang lahat ay sinabayan ang liwanag na iyon upang magpaputok. Ngunit bukod tanging si Mikola ang hindi nagpaputok ng kanyang sandata. At nang sinabi ng mga instructor na patapos na ang test, ay biglang nagpaputok si Mikola. Lumalabas na ginamit niya ang liwanag upang makalkula ang distansya ng target, sabay na binaril ito at boom kunana, bullseye ang target. Tumama siya sa gitna ng target, isang bagay na walang sino man ang nakagawa. Dahil dito, nagtapos siya na may pinakamataas na marka at itinalaga sa isang first class na unit. Sa kanyang unang misyon, si Mikola at ang kanyang kapwa sniper ay kailangan nilang mabawi ang isang mahalagang checkpoint na sinakop ng mga Ruso. Matagumpay namang nakapasok ang kanilang grupo nang hindi nadidiskubre at ang bawat sniper ay binigyan ng kani-kanilang target. Ngunit bago pa man sila makapagpaputok, kinailangan nilang itigil ang gagawing pagbaril dahil may paparating na sasakyan ng sibilyan sa checkpoint. Pinababa ng mga sundalong Ruso ang 2 sibilyan at kinuha ang kanilang mga passport. Nang kukunin na nila ito pabalik para makaalis na, ay tumanggi ang mga Rusong sundalo na ibigay ito, kaya nagkaroon ng sagutan sa pagitan ng sibilyan at ng mga sundalo. Sa huli ay nauwi ito sa pananakit ng mga sundalo sa mag-asawang sibilyan. Napansin ni Mikola ang pangyayari at agad silang umatake. Mabilis at agad nilang napatay ang lahat ng sundalong kalaban. Matapos ang misyon, itinaas nila ang bandila ng Ukraine upang makuha muli ang kontrol ng lugar. Pagbalik nila sa base, nalaman ni Mikola na umalis na rin ang mga kapwa niya sundalo na kasama niyang nagtraining para sa ibang misyon. Kaya ginamit niya ang pagkakataong ito para bisitahin ang paaralang dati niyang pinagtuturuan. Labis siyang nasaktan nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng silid-aralan, puno ng alikabok at katahimikan. Kinabukasan, nang bumalik ang ibang grupo, sinalubong si Mikola ng masamang balita dahil lang isa sa kanyang mga kaibigan ay napatay ng isang sniper ng kalaban. Dahil dito, mas nadagdagan pa ang dahilan ng kanyang paghangad na makapaghiganti. Sa susunod na misyon, nagtanim ang mga grupo ni Mikola ng mga bomba kung saan alam nilang daraanan ng mga Ruso. Pagkatapos, sila ay nagkubli sa damuhan upang hintayin ang pagdating ng mga kalaban. Ilang sandali pa, dumarating na ang mga sundalong Ruso.
Ngunit napahinto si Mikola na bumaril dahil nakita niya ang isang bagay na hindi niya akalain. Si Ivan ay sumanib sa hukbong Ruso at kasama ngayon ng kanilang mga kalaban. Ngunit natauhan si Mikola nang utusan siya ng kapitan na bumaril. Pinindot niya ang detonator at napasabog ang lahat ng sundalong Ruso, kabilang na si Ivan. Nang tanungin siya ng kapitan kung bakit siya napatigil, ipinaliwanag ni Mikola na ang isa sa mga sundalong Ruso ay dati niyang estudyante. Nang marinig ang kanyang paliwanag, sumagot ito na si Ivan ay pumili ng sarili niyang landas. Habang nagpapahinga, nakapagpahalagayang loob naman si Mikola at ang kanyang kapitan sa pagbabahagi ng mga alaala tungkol sa kanilang mga tahanan. Ipinakita ng kapitan ang larawan ng kanyang pamilya at ipinaliwanag na may kasunduan sila ng kanyang asawa na huwag sabihin sa kanilang mga anak ang kanyang tunay na trabaho. Sa halip, ay sinabi nila dito na siya ay nasa business trip. Sa kabilang banda, nagkwento rin si Mikola at ipinakita ang kahoy na anghel at ipinaliwanag na ito ang simbolo ng kanyang sariling pamilya. Pagkalipas ng ilang araw, matagumpay na nakarating ang pwersa ng Ukraine sa mga trench malapit sa border. Kaya nagawang makapwesto ang grupo ng mga sniper ng maayos at dito hihintayin nila ang mga sundalong Ruso na naghahanda sa paglusob sa rehiyon. Bitbit ang kahoy na anghel, naghanda si Mikola para sa kanyang misyon, ngunit nawala ang kanyang pagiging kalmado nang mapansin niya sa mga paparating na sundalo ang lalaking pumatay sa kanyang asawa. Sa kanyang pagnanais na makapaghiganti, paulit-ulit niyang hiningi ang pahintulot na barilin ito, ngunit paulit-ulit siyang tinanggihan ng kapitan dahil wala pa sa tamang posisyon ang mga kalaban. Sa huli, naubos ang pasensya ni Mikola at nagpaputok siya ng walang pahintulot. Tinamaan niya ang sundalo, ngunit nabunyag ang kanilang kinaroroonan sa isang nakatagong sniper ng kalaban. Agad itong gumanti at pinatay ang kanilang kapitan. Habang nagpapaputok ang mga sundalong Ruso, kinailangan ni Mikola na kaladkarin ang katawan ng kapitan sa gitna ng labanan habang iniiwasan ang bawat bala at bomba. Pagkalipas ng ilang oras, nang sa wakas ay makarating siya sa base, nangako ang kanyang nakatataas na magsasagawa ng investigasyon upang mahanap ang sniper na pumatay sa kapitan. At kapag natunto nila ito, si Mikola ang tatawagin para tapusin ang misyon. Samantala, labis na binalot si Mikola ng konsensya at nagpasya siyang sumabak sa mga solong misyon upang itama ang kanyang pagkakamali at marami naman siyang napapatay na sundalong Ruso. Ngunit dahil naging pabaya siya at agresibo na makapaghiganti, nauwi ito sa pagkakasugat ng kanyang braso mula sa bala ng kalabang sniper. Sa ibang eksena, si Mikola ay pumunta sa isang lihim na taguan upang makapagpahinga at masubaybayan ang balita tungkol sa kalagayan ng negosasyon sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ngunit naputol ang kanyang pahinga nang makatanggap siya ng isang mahalagang tawag. Natagpuan na ng hukbo ang kinaroroonan ng sniper na pumatay sa kanilang kapitan, kaya kinakailangan niya nang bumalik. Bago pa man magsimula ang misyon, ibinahagi sa mga sundalo ang lahat ng impormasyong nakalap tungkol sa sniper. Ang kanilang target ay maituturing na mapanganib at ang pangalan nito ay Sari. Ayon sa nakalap na datos, nakapatay na siya ng 5 sniper at 3 machine gunner ng Ukraine. Bukod pa rito, nire-record ni Sari ang bawat pagpatay at ipinopost online para panghinaan ng loob ang kanilang hukbo. Kasama na dito ang video ng pagkamatay ng kanilang kapitan. Sa kabutihang palad, ang ginawa niyang ito ay nakatulong upang matukoy ang kanyang eksaktong kinaroroonan. Dahil hindi nila maaaring lagyan ng bomba ang lugar na kinaroroonan niya sa kadahilanang ito ay isang chlorine storage at planta ng chemical, nag-isip sila ng ibang plano. Uunahin ng mga sniper na pabagsakin ang mga sundalong nagbabantay upang malinis ang daan para makapasok naman si Mikola at makaharap si Sari sa isang labanan. Nang magsimula ang misyon, pumwesto ang mga sniper ng Ukraine habang dahan-dahang gumapang si Mikola papunta sa gusali.
Ang unang sundalong nakita niya ay ang isa sa mga lumusob sa kanyang bahay noon na agad siyang nakilala at sinabing dapat ay pinatay na siya dati. Ngunit huling mga salita niya na iyon dahil agad siyang tinuluyan ni Mikula. Nagbigay ng go signal si Mikula sa kanyang mga kasama at sabay-sabay silang nagpaputok kung saan napabagsak nila ng sabay-sabay ang mga kalaban nang hindi namamalayan ng iba pang mga sundalo. Dahil sa nagawa nila, 2 sniper na lang ng Russia ang natitira, kasama na rito si Sari. Hindi nila agad nalaman na wala na ang kanilang mga kasamahan hanggang sa napansin na lang nila na wala nang sumasagot sa kanilang radyo at nang suriin nila ang kanilang mga kasama, dito na bunyag na wala na ang mga ito. Samantala, ginamit ni Mikula ang pagkakataon upang makapasok ng mas madali sa gusali nang hindi napapansin. Sa kabilang banda, nagpatawag si Sari ng backup at inutos sa isa pang sundalo na magbantay bago bumalik sa kanyang pwesto. Sa kanyang pagbalik, nagulat siya nang makita ang isang kahoy na anghel. Sa mga sandaling iyon, sumalakay si Mikula at ginamitan siya ng patalim para wakasan ang kanyang buhay, habang ang isa pang sundalong Ruso ay nasabugan ng isang bomba na nakaabang para sa kanya. Sa ibang eksena, paparating na ang backup na tinawag ni Sari, ngunit ginamit ni Mikula ang radyo ni Sari upang sabihin sa mga sundalo na pagbabayaran nila ang kanilang ginawa. Pagkaparada ng truck ng mga kalaban, agad na pinaulanan sila ng bala ng mga sundalo ng Ukraine at mabilis na inubos ang lahat ng target. Matapos maipaghiganti ni Mikula ang kanyang asawa, kaibigan at kapitan, nagpasya siyang magpahinga at bumalik sa kanilang tahanan upang bisitahin ang libingan ng kanyang asawa. Pagkarating doon ay inayos niya ang krus na natumba sa taas ng libingan nito. Sa pagtatapos ng kwento, makikita si Mikula sa isang solo mission na handang magpabagsak ng mga sundalo ng Russia. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba ako makahingi ng like? At pakitype naman sa comment section ang salitang sniper. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.